Actually, sa Bohol po ako. Pero sa trabaho dito na kami sa San Jose nakakuha ng bahay. So, Ay. trabaho ko dati sa Manila. Tapos, nakakuha po ko ng bahay dito sa Bulacan. Ano po yun, sir? Wala po kayong asawa? Widow po ako, widow. Ilang taon na po, sir? Ay, parehas pala po pala tayo, sir. Widow din ako. Sabay ganun. 1 year and 5 months. Ay, sariwa pa, sir. Oh. Sariwa pa. Ako po, sir, tis 2003. 34 lang po ako nung nabalo. Ay, tanong ka muna. Sige. Tanong. Ma'am, sintro nga po kay konti sa camera. Sintro po. Yan. Okay. Ano po, sir? Ano po yung tanong niya? Ikaw muna magtanong. Sa akin. Sariwa pa po, sir. Ilang taon lang pala. Ako po, ilang taon na po. 34 lang po ako nung nawido. Ilan po yung anak niyo? 3. Ako po, 2. Parehas pong may asawa. Yung anak ko, panganay babae, may asawa na. Tapos, yung gitna, may trabaho na. Yung bunso ko, may college pa ako. Second year college. Ako naman po, 2 lalaki. Yung panganay ko kasal, pero yung bunso ko hindi pa. 2 po anak nung bunso ko, 1 lang yung panganay ko. Yan po. Ano naman po ang pinagkakaabalahan po natin, sir? Ano lang ako ngayon kasi may senior na eh. Nag-sideline na lang ako ng real estate salesperson sa nagbibigay ng house and lot. Ilan taon na po kayo, sir? Ilan taon na po kayo, sir? 62. Ako po, 56. 66 ka na? Ano po? Matanda na. Matanda na po. Taga saan po kayo? Sa anong probinsya po kayo? Nueva Ecija po, sir. Nueva Ecija. Parehas lang po tayong Region 3. Nueva Ecija, sa may ano yan? Ano bang unahan ng Bulacan, no? Region 3 din po, sir. Ilocano po ako. Ilocano, Tagalog. Ilan dyan ka ngayon? At ala po, sir, nandito po ako sa Macau. Sa Macau ka? Opo. Matagal ka na dyan? Matagal na po, sir. Isang employer lang po ako. Pero yearly po kami pwedeng umuwi. Bakasyon? Opo. So ano naman po ang ano po niyo, sir? Ano naman po ang ano naman pambalak niyo sa buhay niyo po? Sa edad po natin na ganito, ganon. Sabay ganon. Siyempre, kasi pag mag-isa lang kasi mas maganda yung may kasama sa buhay ba? Kasi may edad na. Bakit to naman? Opo, sir, pero dapat po, yung mga edad po natin na ganito, kasi hindi ligid po sa kaalaman natin na may mga anak po tayo na ayaw pong mag-asawa yung magulang. Ganun po. Kailangan po kung desidido po kayo na magkaroon ng kasama sa buhay, kailangan niyo pong ipaalam muna sa mga anak ninyo para wala po kayong problema. Yun nga. Tama. Kailangan po open po sa mga anak ninyo na gusto niya pong magkaroon ng kasama, ganun. Di po ba? Tama yun, tama. Yung sa akin kasi, yung panganay ko, okay siya. Ewan ko lang tong 2 lalaki ko kasi yung bunso ko kasi nag-aral pa eh. Medyo 2 taon mahirap po kasi, opo, mahirap po kasi kasi wag na po tayo magpaligoy-ligoy pa, mga open-minded po tayo. Kaya po tayo sumali dito para magkaroon po tayo ng kwan. Pero kung kailangan nyo lang po ng kaibigan, pwede po ako. Wala problema.
Apo. Pag-asawa, At least may Kasi hindi po, sa sitwasyon po natin, na pare-parehas po tayong may mga anak, tapos may mga edad na po tayo, kailangan po natin ipaalam sa mga anak natin kung gusto ba nila tayong magkaroon ng so partner, di po ba? kayo po ma'am, hindi pa ho kayo ready, hindi rin po kayo nagpaalam sa mga anak nyo na mag-asawa ka? Ako po sir, kasi mulat sa pulpo na ako na po ang naging ama at ina po nila magmula po nung nabalo po ako. Sabi naman po nila sa akin na kung saan ka masaya nanay, kung gusto mong magkaroon ng supportive naman po sila sa akin, ganon. Pero, kailangan din po yung mamahalin po ako. Hindi naman pwede yun, na ikaw lang magmahal. Ano pong kinamatay ni mister nyo, ma'am? Ano po sir, hindi po siya nagkasakit, pulmonary cardiac arrest po yung kanyang ikinamatay. Sa'yo po, sir. Ano pong kinamatay ni misis nyo last year? Ano siya, pang breast cancer. Breast cancer. 57 lang siya namatay. Ilang taon? 57. Kumbaga, Naalagaan niyo naman po sir. ano siya, bigla. Kasi may story kasi yun. May story to yung mga 14 years. Naoperahan siya ng cyst sa kilikili. So, dala-dala. Ako po sir, biglaan po eh. Ang classifier po kasi ng palay yung asawa ko, March 31, graduation ng bunso ko. March 30 po, namatay po siya. Ano pong history, sir? Sabi niyo po? Yung naoperahan siya ng cyst sa kilikili. Oo. Tapos, hindi na pa-check up. Nagtrabaho pa sa noon. Tapos yung nag-resign na, tumaba na siya eh. Kumaga, wala lang naramdaman. Mahirap pala pag bigla sumasakit. Tapos, yung pina-check up ko na, hindi naman siya nagsabi nga ganun. Tapos, January, February, 2 buwan. 2 buwan. Tapos na komplikasyon na. Mahirap na. Mabuti nga po sir, malalaki na po yung mga anak ninyo nung namatay, di ba? Ako po kasi 4 years old at saka 6 years old. Hindi na ho kayo nag-asawa, ma'am? Hindi na po sir. Nung iniwan ko yung mga anak ko doon sa kapatid ko, siya pang nag-alaga, nag-abroad po ako ng papuntang Taiwan. Masakit pero kailangan kakayanin. Hindi po kayo na boyfriend? Ay naku po sir, meron naman po magmula po nung 2003 hanggang 2020-24 nagkaroon, tsaka pa lang po ako nagkaroon. Pero LDR po. First time. Ano daw? Masakit pero okay lang din. Ano po yun, ma'am? Ayun sa akin. 2003 hanggang 2024. 2024 po, wala po ako naging boyfriend. Tapos 2024, nagkaroon po. Tapos, sana ho siya? Tapos iniwanan po ako. Hindi pa naman po kami nag-meet, sir. Hindi pa naman po kami nagkikita kasi sa trabaho ko po kasi, hindi po ako, sabi niya, wala daw akong oras. Ganun po talaga. Kasi iba naman po yung time niya sa Pilipinas. Iba naman, kasi hawak ninyo po yung time niya dyan sa Pilipinas. Ako naman po, hindi. Sumisingit lang din minsan, ganun. Pero ganun po talaga ang life. Hindi para sa akin, di po ba? Ganun talaga. Mabait naman siya, ang kaso ayaw kasi ng mga anak niya na mag-asawa siya. Kasi meron po siyang sakit, ganun. Tsaka mayayaman po kasi yung mga anak, hindi tayo pwede doon. Mga nurse, mga doktor pang anak. Ganun. Sino ba naman ako para gustuhin? Katulong lang po ako, tagalinis ng kubeta, di po ba? Hindi, wala naman problema yan. Halimbawa, magkasundo. Magkasundo lang. Ganun po talaga, sir. Kaya nga po, kung ayaw po yung mga anak mo, magkaibigan lang po, pwede po ako. Kahit saan nga, ganun. Opo. Kasi po, nasa middle age na po tayo. Ganun po.
Tsaka hindi naman po, yung bang, yung may edad ka na, tapos, sila ang parang bumubuhay din sa'yo, ganon. Eh, hindi mo na pwedeng ipilit yung sa'yo. Ganon, di po ba? Oo. Tama. Ganon po talaga yon. Kasi ako nga po, kung ako lang po, naghahanap din po ako. Dahil sabi nga din po, kailangan ko din nakasama, ganon. Pero kung ang matatagpuan po, yung ayaw din ng mga anak, di po ba? Kahit na wala tayong sabit, opo. Mahirap pag wala, hindi tanggap. Pa? Mahirap din pag hindi tanggap sa mga anak. Nga kailangan alam talaga sa mga anak. Ganon po yun. Kailangan Kaya, magpaalam po muna kayo sa anak ninyo kung papayagan ba kayo na magkaroon ulit sila ng panibagong ina. Di po ba? Sa akin po, wala pong problema. Ganon. Kasi kung ano po yung mamahalin ko, mahal din ng mga anak ko. Ganon po. Ano pong plano niyo, ma'am? Kailan pa ako kayo magpo-for good? Ay, sa next year po, hindi pa po siguro, sir, kasi ayaw ko din pong umasa sa mga anak ko. Hanggat kaya kong maghanap buhay, hanggat gusto nila ako dito po ako. Ganon. Ilang taon ng kontrata mo dyan, ma'am? Ano po, yearly po. Taunan. Yearly. Umuwi pa ako ng nung 2017, 5 years na hindi ako umuwi kasi nagka-COVID nga po, tapos namatay yung employer kong lalaki kaya hindi pa ako nakauwi. Kaya nung 2024, umuwi po ako dyan 14 days. Ganun lang naman pag bakasyon dito, opo. Hindi po katulad ng Middle East na 1 month, 45 days na lang. Pero pwede kang umuwi every year. Opo. So, ganyan po, sir. Kailangan po, kung gusto niyo pong magkaroon ng kasama sa buhay, magpaalam muna kayo sa mga anak mo. Opo. Para wala po kayong agam-agam. Para wala po kayong agam-agam. Opo. Pero ako po, kaibigan po, pwede po. Pwede po niyo ako maging kaibigan. Ganon. Kasi wala problema pagkaibigan. Ako po, sir, makulit din minsan kasi po hindi po ako mahilig sa chat. Sa tawag po ako. Kasi parang nagplaplansya po, naglilinis ng inodoro, naglilinis ng bahay, may kausap ako. Hindi ko namamalayan ba yung pagod. Ganun, basta may kausap po ako. Opo. Ganon. Para libangan. Opo. Hindi na pa naman siguro masabing mag-asawa na kayo kagad, so friend po muna. At kung magkaigihan, saka ho ni Sir ipaalam eh. Yes nga po. Kung Opo, hindi DJ, papayag kasi yung mga nga po, anak, walang opo, magawa. DJ, kasi sa mga edad po namin na matatanda na, tapos may mga anak, tapos kailangan mag Hirap pa kasingit sa usapan nila. Hindi na ako sisingit. sweetheart. Kaya ka sumali dito para magkaroon ka ng pero kailangan mo pong magpaalam muna sa anak. Ganon. Sa atin po na mga widow, mga hiwalay, kailangan magpaalam muna tayo sa mga anak natin kung papayagan ba tayo, ganon. Baka mamaya sabihin, ay si nanay may boyfriend na, nakita ko dyan, ay si tatay may ganyan-ganyan, di mo ba? Mas maganda po yung alam nila. Ganon. Kung kaibigan lang din, pwede din po. Ganon po. Sino-sino yung mga kasama niyo po dyan, sir? Wala, kami lang tatlo, yung dalawang lalaki ko. Kasi yung panganay ko, bumukod na eh. Yung dalawa wala pang mga anak. Asawa. Binata yun. Nag-aral pa yung bunso. Yung pangalawa, bali nagtatrabaho na. May trabaho din. Binata. Saan po kayo sa San Jose? Sa Muson po. Sa Muson. Sa Quince Hill, sa Division. Ay sa kabila o doon sa bandang LTO? Sa Proper. Proper mismo. Muson Proper. Lapit sa simbahan. Oo. Malapit sa Lasalit. First time pa. First time mo, mama.
Ha? Opo, magtanong po kayo sa akin, sir. Opo, first time ko po ito. Hinihintay ko lang po yung mga amo ko na darating kasi nagbakasyon po sila ng 3 araw. Ako lang po dito mag-isa ngayon. Opo. Ikaw lang dyan sa bahay ng ano? Ikaw lang mag-isa? May mga kasama? Opo. Darating na po sila mamaya po, sir. Kasama po yung amo ko. Bali, 3 po kami dito. Ah. Okay. Wala na ako itatanong eh. Ikaw ma, magkano ka ulit? Ah, kayo po ba, sir? Kayo po ba, sir? Halimbawa lang po open-minded na po tayo. Halimbawa po, gusto niyo po bang mag-asawa ulit? Siyempre naman, pag halimbawa, mag-asawa, kasi sa edad natin, ang ano ko lang, may kasama sa bahay ba? Kasi may edad na eh. May Diba? may nag-comment, sir, oh. Hindi po. Sir, may nag-comment, sabi daw may pension ka na daw. May nag-comment sa comment section, may pension ka na daw po ba? Oo, meron. Meron na. Meron. Guys, sa nagtanong kanina, meron na daw pension si Meron. sir. Merong pensyon. Yan as pang ano yan, pang alalay ba? Kasi minsan kahit may pensyon, kumakayod ka rin kasi nag-aaral pa yung bunso. Obligasyon yan sa magulang eh. Mm-hmm. Mga ulirang magulang, ulirang ama, ulirang ina, obligasyon. Hindi po ba? Obligasyon. Mm-hmm. Ako masaya na ako pag makatapos lahat yung mga anak, maplasta na lahat ng mga bata. Okay na. Maswerte nga po kayo, sir. Malalaki na po yung anak mo nung namatay. Tapos kapiling mo pa sila. Ako po magmula po nung hindi ko po sila nagabayan, hindi ko po sila naalagaan. Sila na lang po ang nag-alaga sa mga sarili nila nang lumaki na po sila ganun. Hanggang ngayon may asawa na, may mga apo na ako. Hindi ko pa rin sila nalilingap, naaalagaan. Kaya maswerte po kayo dyan at naalagaan niyo pa yung mga anak niyo, nasusubaybayan niyo, ganun. Nasubaybayan ko talaga. Mula pagka maliit. Nung maliit pa sila, ako nag-alaga eh. Kasi noong time nung nagsara kasi kumpanya namin. So si Mrs. nagtatrabaho, ako nag-alaga sa kanila. Tapos headline na lang ako, kontrata. So, yan ang hirap sa buhay, makasurvive din eh. Ako nga po nung ikinasal yung anak ko extend lang nila yung kontrata nila ng kasi nga hindi ako makauwi kasi nagka-COVID nga po. Sabi ko nga po, ituloy niyo na yung kasal yung anak kasi hindi talaga ako makakauwi. Sabi ng panganay ko, nanay, wala nang akong tatay, wala pa akong nanay. Sige anak, andyan naman yung mga hipag ko ba, yung hipag ko at bayaw ko ang tumayong magulang sa kanila. Talaga pong napakasakit talaga ng loob ko na dahil ikinasal yung anak kong panganay, hindi ako naka-attend, ganon. Pero ganon po talaga ang buhay. Lakasan lang ng loob, tibayan ng loob, ganon. Tapos ang mahalaga, nasa mabuting kalagayan ng mga anak ko, ganon, para rin sa kanila. Kaya napakasiswerte po nyo dyan, nakapiling yung mga anak ninyo, kahit paano, di po ba, na itataguyod, ganon. Kaya mahirap din po yung OFW minsan, Ang OFW kasi mahirap kasi malayo. Mahirap pa sa pamilya. Yeah. Meron nag-a-abroad na hindi na pagdating ng hindi nabuo ang pamilya. Hindi nagbawas, nagdagdag. Ganun po talaga ang OFW. Tanggap na lahat po yan talaga. Pagtitiis. Ganon. Buti yung mga anak mo, mga mababait kasi kahit wala sa awa naman po ng Diyos sa seryan po talaga ang ipinagdadasal ko kasi magmula po nung nag-abroad ako, wala pong nagkasakit sa amin. Hindi po sila sa mga bisyo ganon kasi talagang yun talaga ipinagdadasal ko talaga na sana gabayan po sila kasi wala po ako sa piling nila. Ganon. Sila Tanong po, ano pong nickname mo? Pangalan,
Ano ba? Nickname mo? Eh. Nickname. Imelda po. Emelda. Opo. Sol na lang tawag mo sa akin, Sol. Po? Sol. Sol. Sul. Sol. S-O-L. Mm. Pwede Ayan niyo po sir, pag may pagkakataon po, o ilang buwan na lang, 6 na buwan na lang, pag umuwi ako ko, malapit lang naman pag Nueva Ecija sa inyo. Kahit na para lang sa magkakaibigan po, pwede po tayo magkita. Ano? Saan kayo sa Besia? San Jose po. San Jose. Kasi may project sa Besia. Pinapunta nga ako dun sa namin, broker. Tayo kasi ko, saka na, kasi dito na lang ako malapit. Pero sir, kung ano naman, pero sir, kung ano naman, gusto nyo rin po talagang marami naman pong paraan na kahit hindi na kayo mag-asawa, may pension ka naman, may mga anak ka naman. Oo. Ganun. Di po ba? Pero ako po, pag nakahanap ako ng talagang magmamahal sa akin, bakit hindi? Kahit 60 na, di ba? Charot. Sabay ganun eh. Opo, kasi po, nung sir, nagkaroon po ako ng yung vertigo. Yun, doon ko naisipan na mahirap pala yung wala kang makakasama. Yung talagang umiikot yung paningin mo. Wala kang hindi mo madaingan yung mga anak mo kasi ganyan. Doon din ako nag-isip na kailangan ko din pala ng makakasama kaya. Ganon po. At saka yung may mga pamilya na yung mga anak mo, hindi na katulad ng binata sila, na wala pang pamilya, wala pang mga apo. Ganon. Iba rin po talaga kaya nga po, sabi ko nga maghanap kaya ako maghanap din kaya ako na magiging kapartner ko sa habang buhay. Kailangan may kasama. Kasi, pero kayo sir, okay lang sa inyo na na mamuhay ba na meron kang yung sabihin ko yung hihiwalay po kayo sa anak ninyo, ganon. Kaya niyo po ba? Sa akin kasi, gusto kong may kasama talaga kasi mga bata. Kanya-kanya na Hindi po sir. Kaya niyo po bang humiwalay sa kanila? Awat na po ba kayo sa mga anak ninyo? Okay naman, wala namang problema. Kasi kung halimbawa, na sila, siyempre, Hindi po sir. Hindi po sir. Hindi po sir. Oo nga, malalaki na sila. Kaya niyo na po bang humiwalay sa kanila? Pwede naman. Wala namang problema. Sir, oo at hindi lang. Ganun. Kasi kung sasabihin mo, oo naman, walang problema. Talaga pong walang problema. Pero, kaya niyo po bang, kasi po, siyempre po magsasarili kayo ng, kung makakahanap kayo ng magiging kasama niyo sa buhay ninyo. Iiwanan niyo po sila, di po ba? Yes. Kaya niyo po ba na iwanan po sila? Kaya. Kasi po mahirap po madali po sa salita, mahirap po sa gawa. Ganon po. Opo. Iba po kasi yung side niyo Iba po yung side niyo kasi sariwa pa yung yung pagkawido ninyo Ako po matagal na po. Ako po naging depende na rin po ako sa sarili ko na kumain po ako sa sarili kong paa para mabuhay ko yung mga anak ko. Ganon. Pero kung makakahanap po ako ng magiging kasama ko, kaya ko naman po silang iwanan kasi magsasarili ka na ng buhay mo may pamilya na sila. Mga puro na may pamilya. Sarili. Tapos malayo ka din. Nasanay na. Diba? Nasanay na rin po ako. Kaya tinatanong ko po sa inyo kung kaya niyo bang iwanan yung mga anak mo. Kasi mag-iisip ka din talaga dyan na
na ano. Pero kung hindi niyo po kayang iwanan, eh, wag na po kayong pumanap ng ka-partner ninyo. Ganon. Magkamukha po yata tayo, sir. Ha? Kamukha. Malapad po yung mukha ko eh. Tapos yung ilong ko eh. Ganun po sa kaya nga po sabi ko nga eh maghanap ako ng mga edad 60. Ano po ba kayo naging girlfriend, sir? Nilagawan dyan sa inyo? Wala pa. Wala pa. Ay, kaswerte ko naman, sir. Ako yata ang una. Sana all. Ako ang una. Pero kung ano po, sir, ako po talaga, ano lang po, ako, mahirap lang po kami, simple lang po ang buhay namin. Ako po, metal lang po. Okay na po sa akin. Ganon. Alam niyo po ba, sir, yung metal? Mahirap lang din kami. Mahirap lang kami. Alam niyo po ba, sir, yung metal? Ano na? Alam niyo po ba yung metal? Metal. Ayun. Ako po kasi sanay po ako sa metal. Metal boss ng kamote, metal boss ng sayote, metal boss ng likandan po. Oh. Hindi. Ano na kinakain namin sa probinsya? Maliliit pa kami. Baka kayo po, sir, hindi po kumakain ng mga gulay-gulay. Ay, yun ang gusto ko. Gulay-gulay. Magtanim-tanim lang po sa gilid-gilid, hindi mo nabibilin ang gulay. O, bigas na lang po, di po ba? Yun ang maganda, ma'am, kasi may edad na. Di na kailangang kakain ng mga matataba. Gulay talaga. Gulay. Kasi masustansyang gulay. Sir, DJ, thank you po. Ipa-line up niyo ba ako? Sige. Connected na po kayo. Tuloy lang ang usapan ninyo, ha? O, kulit din naman tayo kami. Tayo mo na lang. Magtawagan na lang tayo. Thank you. Kasi po, sir, baka dumating. Hindi ako makasingit eh. Bala muda. Sobrang hyper yung mga chicks ngayon, ha? Napansin nyo yung una kanina, no? Tapos ito si girl. Sobrang hyper nila, no? Hindi pa ho tapos magkwento yung kausap. Binabalik niya to ulit yung kwento niya.